Hello, magandang hapon mga ka-experiment. Ito, gumawa ko ng battery para sa solar. Ito para sa solar ito. Actually, itong battery ay battery ng motor ito. Oh, kasi pareho lang yung paggawa sa battery ng motor at saka yung ito para sa solar. Ang idagdag lang ay ito, yung isa, yung sa taas, BMS. Yung mga connection ng wiring, ganun pa rin. Yung active balancer natin. Okay, yung ganunan siya. Ito lang idinagdag. Kasi yung battery ng motor hindi mo pwede gamitin sa solar kasi masisira. Walang magkocontrol. Bali, ang trabaho ni BMS ay i-control niya yung mga papasok na voltahe para i-control niya yun. Halimbawa, kung yung voltage ay maabot na niya yung maximum voltage, ikakat ni BMS para hindi siya mag-overcharge. Yun. Kaya yan ang trabaho niya. Pangalawa, kapag marating na ng, halimbawa, malobat na yung battery, marating na niya yung minimum na voltage, ikakat din ni BMS yun para hindi na magbaba doon, para hindi tuloy masira yung battery. Yan, ganyan ang trabaho niya. Ikakat niya. Pangatlo, halimbawa, kung may ma-detect si BMS na may depektibo sa battery, kahit isa lang battery na may defect, ikakat din ni BMS ang function niya para hindi madadamay yung mga iba pang goods na battery. Yun ang ginagawa niya. Dahil sa solar battery ito, kailangan lagyan na nito kasi napakalakas ng pag-charge ng mula sa solar panel. Then pagdating sa solar controller, yan, si solar controller naman ay magko-control sa ibabato niya na voltage dito sa battery na ito. Yung kaya ito si BMS ang mag-control ng mga voltage na magamit manggagaling sa solar controller. Oh, nabubulon na ako. Okay, ganun yung trabaho niya. Oh, at saka wiring ng BMS natin ay walang pinagkaiba doon sa wiring ng active balancer. Ito yung ito yung B negative, then B1, B2, B3, B4. Kaya gina-connect ko na siya dito. Tapos pagkatapos mag-connect dito, i-connect mo naman doon sa battery. Katulad ng pag-connect sa active balancer. Kung saan naka-connect yung wiring ng active balancer, doon din makakonect yung sa BMS. Sa makatuwid, ang connection ay parallel lang itong dalawa. Parallel ang connection ng BMS at saka ABS, active balancer. Kaya ganun. O, tingnan natin yung output natin. Ito, ito yung output. Bakit nag-iba? Negative, nagpalit. O yan, 13.08. Yan. Tingnan natin si BMS dito. Isa dito, yung output niya dito sa BMS. Ito yung negative, ito yung positive. No, pareho lang siya. 13.9. Ganyan din kanina. Tapos tingnan natin sa actual. O yun, 13.9 din. Pareho lang. Tingnan natin dito sa kay active balancer. Yan.
Tingnan natin. Negative, then positive. Ayan, 13.09. O yun, pare-pareho sila lahat. Kaya goods na goods yung battery natin para sa solar system natin. Kaya pag ganito, pwede mo na ilagay sa box niya para ma-fix na ang yung niya. Pero kailangan, dapat bago natin ilagay yung niya, takpan muna natin ito. Balutan muna natin ng ganyan para hindi mag-ground yung natin. Active balancer natin. Ito yung active balancer natin. Okay, tingnan natin makita natin dito active balancer natin. Umilaw siya. Napaka ganda. Umilaw siya. Yellow green. Yun ibig sabihin ganyan, gumagana si active balancer. Okay. Kaya kung na siya, pwede na natin ipasok ganyan. Dito natin dapat takpan sa kabila. Para kasi dito yung active balancer. Delikado pag hindi takpan yan kasi baka mag-ground siya. Yan. Pag ganyan pwede na natin ipasok. Yan. Pagpasok ko na ng ganyan, eto, ilagay mo lang ganyan yan. Eto, pag ang ito lang ang hindi nakahinang dito sa polarity. Pero madali lang yung pag tapos na yung ganyan. Kaya pwede mo na takpan siyang ganyan. Kung mo na yung dito, tapos na siya. Mayroon ka ng solar battery. Okay. Hanggang dito na lang mga ka-experiment. Sana nagustuhan ninyo yung contribution ko sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon.